Okay, mayong buntag sa tanan. Okay, salamat choir sa matawag na awit. Di kita maglangay, no? Di kita sa atong mensahe. James chapter 5 verses 1 to 6, no? Pag-auluhan nato atong mensahe, the illusion of self-indulgence, no? The illusion of self-indulgence. Bagaan po sa di pa tayo magkapadayon. Ginoong Diyos, sa magatunaw sa kami sa imong mga pulong, pangamuyo na mo ang imong paggiya. Nga imong Espiritu Santo siya ang pasabot ka na mo ng imong mga pulong o Diyos. O nag-pray kami nga imong panalanginan Ginoo ang matagusan. Kini among ginaampo in Jesus name. Amen. Review lang ta kadiyot, no, sa atong mensahe last Sunday nga gingon nato last Sunday nga Kristohanon ginasultian kita sa pulong sa Ginoo, no, nga i-acknowledge kayo nato ang pagbuot sa Ginoo ba, no? Diya sa atong mga plano, sa atong una-una, sa atong mga lakaw, atong yung itugyan sa Ginoo, no? Mo to gingon nato nga mensahe, ang pinaka-mensahe nato last Sunday, kung itugot sa Ginoo, no? God willing, kung itugot sa Ginoo. So sa ato pa, tanan atong mga desisyon, mga lakaw, mga pagabuhaton, atong itugyan sa Dios. Lord, ako nang itugyan kanimo Ginoo. Ginoo ang bahala, no? Kung may tubag, yes, praise God. Kung may mga Ginoo nga hula. Kung may mga Ginoo nga no, ayaw. So ayaw to support sa Ginoo, no? Kaya mo na mga igsoon, kaya ato magitugyan ang tanan sa Dios, no? So mo na nga may hangganan sa mga Kristohano nga we will submit, no, to God. Kaya siya man ang kaniya ang pagbuot. So karon kini gitawag the illusion of self-indulgence. Unsa man ni? May tag illusion, no? Unsa man na? Usa kini ka misinterpretation of real external stimulus, no? So sa ato pa ang nakita pero na misinterpret nimo, no? O kang ginahisgutan nato din yung mga igsoon, the illusion of wealth, no? O gino din the illusion of self-indulgence. May maputag self-indulgence, no? Matod pa sa definition ni the act of allowing yourself to have or do anything you want, usually for immediate pleasure or gratification, without exercising self-control, no? So kung sa Bisaya pa, morning pulong pagpatuyang kanang self-indulgence, no? Kung sa gusto sa tao, unya walay makapugol, no? Kung sa imong gusto, imong yung buhaton mo ng self-indulgence. Okay? So mao ni ang usahay ang hitabo sa mga katawhan sa Dios. Okay? Wala na self-control, mga igsoon. So ato sa basahan ng atong text, verses 1 to 6, no? Ingon dinhi, come now, you rich, weep and howl for your miseries that are coming upon you. Your riches are corrupted, and your garments are moth-eaten. Your gold and silver are corroded, and their corrosion will be a witness against you, and will eat your flesh like fire. You have heaped up treasure in last days. Indeed, the wages of the laborers who mow your fields, which you have kept back by fraud, cry out. And the cries of the reapers have reached the ears of the Lord of the Sabaoth. You have lived on the earth in pleasure and luxury. You have fattened your hearts as in a day of slaughter. You have condemned, you have murdered the just. He does not resist you, no? So morning nga bahin ang atong pagatunan.
So balik ta sa verse 1, ingon dinhi, come now you rich, no? Weep and howl for your miseries that are coming upon you. Okay? So hindi rin nato kalimutan no, nga ang audience nga gisulatan ni James mauning diaspora, no? The scattered believers because of persecutions. And most of them mga pupuri in town, no? Nga mga tumuluko. Now karon sa ilang panahon, no? Ang kining Judea or Israel were surrounded kini by Roman provinces. Nga sa diin, ang mga wealthy, no, ang mga donahan ng mga elite ng mga tao, ang ilang gihimo, they systematically they buy up small family farm. Okay? Adonahan na sila, pero ang ilang panghimo, kini mga gagmay luna sa mga pobre, ilang po kaya ipamalit, no? So they turned free farmers into desperate day laborers. So ang nahitabo ang mga farmers, no? Instead nga na sila tikadong na gabay nga yuta, mahimo na noon silang mga laborer din nga mga elite nga mga tao. And what happened? They often withhold their meager daily wages, no? So kini din pagpamintahan mo sa mga worker sa una pa ni mga igsoon. Okay? So, mo bitaw na sa government na Department of Labor and Employment, no? Ang dunay reklamo sa ilang employer at so dito, okay? Mo reklamo. Kaysa muna mga igsoon, mo na siya, dunay mga tao na siyempre gapamintaha sa isig ka tao. And in this background, ang mga kabus, no? Napamintahaan sila. So, sa ito pa, ang tone din sa pagkasulti mga igsoon ni atong pagatunan karon, si James mura siyang propeta, no, nga iyang dasig ang mga katawhan, no, nga kinahanglan labi na ang mga wealthy, no, mga abusado sa ilang kapangyarihan, nga kinahanglan sila mag-usap, no. Kaya ingon din niyo, come now. Sa ingon diha, come now you rich, weep and howl or howl for your miseries. Kanang howl din no? Medyo panagsaraning English na ito makita. Pero ang meaning niya ni this specific word is almost exclusively used to describe the terror of people facing the immediate terrifying judgments of God. So, lisod kaayo nga sitwasyon, no? Pero mo nang gigusto ni James, no? Nga mao ni dapat ang makita sa mga tao nga wealthy, no? Because the coming judgment of God no moabot kini. Kay ingon diha sa verse, for your miseries that are coming upon you, no? So kinahanglan ni James dapat sa inyong kinabuhi na mo'y repentance, no? Because kung hindi mo mag-usap, the judgment of God is coming upon you. No, moabot ang judgment sa Ginoo. Kiningi mo din miseries that are coming is implying that these miseries are already on the march and actively closing in on them, no? Kumbaga, kung sa bagyo pa, na-forma na, o naghinahina nag-isbog pa ingon, no? Ingon niya na ang picture sa judgment sa Dios ngadtos niining gihisgutan din nga mga corrupt, wealthy people, mga igsoon. So, basic question, is wealth itself a sin, no? Ang pag-aadunahan sa katao sa laba, no? Dili, no, di ba? Kay si Abraham, dato si Abraham, si Job, sa Bible, sa Old Testament, dato sila, no? Uguban pa ng mga karakter diyan sa Bible. Pero ang target ni James, nini nga itong isgutan karon, James' target here is a corrupt wealth. So, ang corrupt wealth. The sin is the source of wealth. Kaya naman, gikuha nila ang wealth sa pagpangawat. Oppression nagto sa mga pobre, fraud, no, pagpanglimbong, unya
Ikaduha, unsa man ning gingon nga corrupt wealth, not only the source but the use, no? Ang paggamit niini, the use of the wealth. Mo ni gitawag nato sa atong title self-indulgence, no? And hoarding. So karon, mga igsoon, atong makita ang matun-an dinhi nga kining wealth maka-create siya illusion of security. No? Kinsa may, di ba, kasagaran yun, matagusa siguro nato, apil yun ta. Magunahon ta nga maghahatag og security ang wealth, di ba? Kaya ang wealth, daghan man siya mahimo. Okay? Pero mao ni mga igsoon, James is shattering the ancient and modern idea that financial abundance insulates a person from vulnerability. Wala din nagpasabot nga kung sa katao na kaniya ang wealth, no? Wala na dili na siya madutlan, no? Naagi hapon mga igsoon, vulnerable gihapon ang tao. So in God's economy, wealth acquired at the expense of justice acts as a magnet for judgment. But rather din sa passage mga igsoon, kung ang wealth sa usa ka tawo na ang niya dili tungod sa maayo nga paagi, no? Kung dili sa mga illegal, no? Sa dili maayo nga mga pamaagi, nag-ingon din sa passage nga delikado kini because this will invite judgment from God, no? Labi na sa issue karon sa atong nasod mga igsoon, no? Kining flood control issues, no? Where billions of money ang gikawat mga igsoon. Pero mao ni bisan pagtagong-tagong man ang nagbuhat ni ana, pero sa passage, according to the passage, they are inviting to themselves judgment from God. Kaya sila kabalo nga ang ilang gibuhat contrary sa kabubuton sa Dios, no? So karon, unsa may atong ma-learn sa atong panahon karon, no? Kining verse 1, this serves as a stark warning against economic apathy and exploitation, no? It forces a few uncomfortable questions for modern readers. Dunay dapat pangutana sa matagusa. Kini gitawag mga igsoon nga ethical consumerism, which means, are the comfort we enjoy subsidized by the unfair treatment or systemic underpayment of workers elsewhere, no? Doon na mga tao, mga igsoon, nga nag-enjoy sila sa life. Pero ang wealth na ilang gigamit at the expense of other people who are suffering. They undergo mistreatment unya gi-enjoy ni ining mga tawhana. Now, dapat itong ma-learn sa many difference kining gitawag hoarding versus stewardship, no? Sa Bible, we are steward, di ba? Pero nakikitawag hoarding, which is dili kini maayo. Sa may diferensya nila. Ni inguna na yung pangutana. Does our financial security cause us to become numb to the cries of those struggling around us? No? Basin ba mga igsoon ang atong financial security? Ang atong batayan kung basin tungod nini wala na di na ang tao di na makabasyag sa panginahanglan sa palibot, no? Kay ang focus wala na may wala na may apathy, no? May apathy wa na kay compassion ngadto sa ubang tawo nga nanginahanglan, no? Bahala na mo diha, nagkadiunsa na mo basta sitting na ko diri. I am comforted, secure na sa akong sitwasyon. So yung mo na gitawag apathy. O mo ni mga igsoon ang concern niya gipaabot ni James sa mga tao no nga wala sila nagtarong sa ilang wealth. Kaya nga naman, no? Una, they are doing it in corruption. Unya, they are not sensitive to the needs of people, no? Karon, ingon sa verse 2, your riches are corrupted and your garments are moth-eaten, no? The corrupt rich nga sigutan ni James, mo na iyang gingon nga to kanila, no?
Your riches are corrupted, and your garments are moth-eaten. Now, sa ilang nga panahon sa first century, kung may kag-wealth mga igsoon, ang source nila gyud sa wealth kining tulo ka butang. Unsa man kining grain or food stocks. Sunod, expensive wardrobe textile. Okay? O kay katulo kining precious metals. Kung naa ka ning tulo, makonsider ka nga nabilong yun sa wealthy nga status. Pero imo din mga igsoon sa James. Sa verse 2, James systematically destroy this mga igsoon. Kaya ingon niya, your riches are corrupted. No? Now, the Greek word for riches dinhi nga pagkasulti, matod pa sa commentary, are often implied agricultural abundance. So kining isgutan karon dinhi nga wealthy, they are in agricultural abundance nga mga tao. In a world where starvation was a constant threat for the peasant class, the wealthy were hoarding so much surplus food that it was literally rotting in their barns. Makita natong disparity, no? Nga, gingon din ni James, nga doon na yung mga people who are in abundance, no? Nga, na sila yung mga budiga o ang ilang mga stock dito, in fact, nagkahinay-hinay nagkadulot, no? Tungod sa kadaghan, di naman nila mahurot, no? Ug mo na nahitabo. Ug ingon niya din sa verse, okay? Your garments are moth-eaten, no? Sa verse 2. Okay. Una, ang sa tugan ni ganina, fine clothing. Okay? Kining fine clothing ang gin-refer din ni mga igsoon, morning gingon nato nga mga fine linen, mahalon nga mga tela, no? Okay? This was a massive status symbol and investment. Okay, kasagaran na ang makapalit lang ini, acquire lang ini ang mga adunahan. So James point out that these garments are sitting unused in their closets long enough for both to completely destroy them. So naa kanila daw kining mga malahalon nga mga fine linen, no, or mga garments. O kini nakatambak lang dito sa ilang mga kabinet nga sila wala na nakagamit niini, no? O ingon din ni James, they are moth-eaten, no? Now ito ning explain karon. Ganina ang sa gani, these wealthy people, no? Their riches are corrupted, ingon ini nga verse. This is the matod pa sa tense ini nga pagkasulti, perfect tense kini sa Greek. Okay? O sa ipasabot. The perfect tense describes an action that was completed in the past, but has ongoing permanent result. So karon sa may pasabot ni James, no? Kaya ingon man diha, your riches are corrupted. It means James is using a prophetic literary technique to the destruction hasn't fully manifested physically yet, but in God's eyes, it is already a done deal. No? Yes, they are wealthy, ingon ni James, you are wealthy. Pero, tungkol kay ang source sa inyong pag-acquire niya na, di man maayo. Pagpanglupig, pagpangawat. Pero ingon ni James, your riches are corrupted. Meaning, before the eyes of God, no, you are already judged by Him. No? Gihukman ka mo sa Diyos. Kung mo na mo makita ang igsoon sa mga wealthy, corrupt people. No? Karon balik ta sa word nga moth-eaten. No? Mga garments, they are moth-eaten. Ingon sa verse. This is a vivid, compound Greek word, matod pa. Because it paints a picture of quiet, hidden destruction. No? Yes, tuana dito, nakatambak siya. Pero hinahinay daw ni siya na nagakadunot. Because moths don't destroy a cloth in a day,
They do it over months of neglect. No? So the judgment is a result of hoarded, stagnant wealth. So ang ilang mismo sa paghipos ni Ani, pag-abot na sa higayon nga ilan ang gamiton, di na magamit. No? Kay dunot na, nag-fade na, no? Di na magamitan. So by itself, mga igsoon, their garments are not eaten. That is God's way also of judging this kind of situation. Pag-abot sa verse 3, pag-ibang mga igsoon, nakatumbal-learn dahil din nga passage, maka-remember ta sa statement ni Jesus, Matthew 6:19. Do not lay up for yourselves treasure on earth, where moth and rust destroys, and where thieves break in and steal. Gingnan ni Jesus ng mga disciples niya. Okay? Very clear. Do not lay up for yourselves treasure on earth. Kaya mga treasure sa earth, mingo ni Jesus, kung sa ano, they are moth and rust will destroy it. O naapag yun ang mga thieves, pwede po kini pagkakawaton mga igsoon. No? So karon, kung saan may atong makita, ma-learn. Kini nga verse, this exposes the utility of hoarding. No? The wealthy thought they were building a secure future, but their security was entirely biodegradable. May gatang biodegradable, madunot ra. No? Ma-change ra. Mawala ang value. Mawala. So when resources that are meant to flow and bless others are hoarded and dumped up, they begin to rot from the inside out. No? Kini daw mga pwede pang magamit to bless people. But instead of blessing people na maabot dito nila, gitago. So ingon sa Bible, di na noon na mapuslan. No? Because ang gihipos, mga biodegradable. No? So mo na mga igsoon ang giingon din sa pulong sa Ginoo that as believers, our resources that comes from God, mas maayo yun kay because they are meant to flow this blessing for people. No? Kay mabalaan man, wala na, dili na ani mo magamit, dili na ani mo makaon kay mga sobra na. No? Better nga kini i-bless ngadto sa mga tao. Now, karon sa atong ma-learn pag yun niining na passage. Okay? Sa atong panahon karon, na ginatawag the decay of digital and stagnant wealth. Unsa man ni mga igsoon? Ingon. While we might not have barns of rotting grain, no, walang taniana, modern hoarding looks like resource accumulation that serves no kingdom or human good. No? Yes, wala to, pwede kita guilty daw ni Abdo, katong isbuta ato katong barns or hoarding. Pero dili kita sa atong panahon karon nga resources that we have, mga igsoon. Kung kini daw, this will not serve, no? Kingdom of God ba? Of human good, no? So ang may tabo, this become a stagnant wealth that loses its true value, no? So mo nang atong hinundong yung mga igsoon, no? Nga ang resources nga naa kanato ang ayan yun nga atong ipagamit diha sa Dios sa iyang buluhaton, no? O kining ma-learn nato sa the moth-eaten illusion, no? So may pasabot nato nini. We are to think of the things we stress over accumulating. Kung sa mana, sa technology, sa mga trending, sa mga properties, o even in our portfolios. James reminds us that everything unattached to eternal value carries the seeds of its own decay. Unsa man daw nang nasa sa katao o bisan sa Kristohanon, kung dili daw na nato ma-convert into eternal value mga igsoon,
this will be subject to decay, o masayang lang kini. So, if you are hoarding your blessings while your neighbor is starving, those blessings are already rotting. No? Ug mao ni mga igsoon nga gustong ipakita ni James dinhi sa mga katawhan sa Dios. Okay? Nga kita kinahanglan kabalo kita maggamit sa ato mga resources. Because otherwise, sama sa mga unbeliever, their resources will come into nothing. Mawalay pulos lang. No? O niya, kung walay pulos, wa kay magamit na sa eternity. No? Pero kung i-convert daw na sa eternity, mga igsoon, pamaagi ana nga gitundo ang Dios. No? So karon padayon kita sa verse. Verse 3. Gainan niya ang wealthy corrupt rich, ingon niya, your gold and silver are corrupted. And their corrosion will be a witness against you, and will eat your flesh like fire. You have heaped up treasure in the last days. No? Nagamit siya word din mga igsoon, no? Kining word din nga gold. Okay? Pero scientifically, may tag gold. Gold does not rust, di ba? Di man matayan ng gold. And silver only tarnishes. Okay? They do not break down the way iron corrodes. Dili sa ubang mga kuthaw ba nga matayan, madumot sila, no? So sa may pakita din ni James, James, an expert communicator, knows this. However, James, he is using sa gitawag hyperbole. Figure of speech na siya mga igsoon may hyperbole. Meaning, deliberate exaggeration to make a theological point. Ang point ni James yung unani, the elite's most indestructible permanent assets are rotting away under the weight of God's judgment. No? Yes, valuable na sa adunahan na tao. Ginavalue na sa mga katauhan. Pero, in God's perspective, imo di ana mga igsoon because they are under God's judgment. No? So, mahulog ra gihapon sa wala kini. Kay matod pa sa ingon sa verse, you have heaped up treasure in the last days. No? Gignan niya niini ang mga corrupt wealth. So the early church, ang makita nato, they lived with acute sense of urgency, believing they were living in the final epoch of human history before the return of the Messiah. Katubang first century Christian mga igsoon, nag-expect sila, na sila sa last days, nga hapit na mubalik ang Ginoo. Mo na nilang pagsabot, no, nga doon na lang ang pagbalik sa Ginoo. Pero ang nahitabo, no, ang sitwasyon to spend this crucial pressing era relentlessly stocking up cold and hard cash was the ultimate form of spiritual blindness. In other words, lahi ang values sa mga unbelieving people, no? Kaya mga believer, nag-expect silang umabot ng Messiah. Pero ang mga wealthy, corrupt people, napabiran sila na gitawag spiritual blindness. Wala sila niya ng expectation, the coming of Jesus Christ. Wala sila niya ng mga igsoon. That's why kung din sa verse, no, balik ta. Your gold and silver are corroded, no? Corroded. This means completely rusted through or eaten away, no? Implying a thorough, deep ruin. So kini daw inyong bulawan, inyong bahandi, no? Mao na yung may tabo, they will be corroded. O kung sa paingon sa verse, and their corrosion will be a witness against you, no? A witness against you, ano may una naman? Kini daw ang word witness against you, di ba? O sa kini ka legal term. A courtroom terminology, a witness, no? So sa may pakita din ni James. James is staging a cosmic trial. The defense evidence the rich accumulated to prove their security and success, no? Makita sa ilang vault, sa mga metal na nila,
is suddenly wheeling into court as the persecution star witness, proving their greed. No? Ang pag-imbak dahil nila mga igsoon niining wealth nga na nila, no? Is a manifestation the greed in their heart, mga igsoon. No? Okay mo sa verse no, ingon din and will eat your flesh like fire. No? Unsa man eh? So the horde itself transformed into the instrument of torture. Okay? The metal they loved and clung to fuses to them, burning them with the fire of divine judgment. Natumudaw ni Ana as a witness against them, no, ang ilang wealth. Mauna hinoy pamaagi sa Ginoo that will judge them, no? Dili ba na usa ka judgment mga igsoon nga dunay mga tao nga tungod sa ilang kadunahan, they love their wealth so much nga ang ilang nahalos dito lang pirmi sa ilang wealth, no? Asa sila moadto mulakaw idighigda ang ilang nauna dito lang pirmi sa ilang wealth. And this is a kind mga igsoon of judgment from God. Kaya nga naman, di na niyo ma-enjoy ang mga butang nga imong gihimo kay na-capture ang nahuna niining wealth. Ngayon sa pulong sa Ginoo, do you think, no? Nga pinaagi niya na that wealth will become a witness against you ingon sa Ginoo. Now karon, kung sa atong ma-learn, di inindot kinikitawag the transformation of blessings mga igsoon, no? Pero kung di punta magmatnon, the blessing will become a curses kung dili magmatnon mga igsoon. Unsa man na? When resources are gripped too tightly, they morph. So wealth, with the help from the poor, become a spiritual toxin to the one holding it. No? So kung ang wealth mga igsoon na may mga wealthy people no nga ang ilang ba tungod sa ilang pagkakuripot, no? Na ay mga tao nga tabanganan, di sila mo tabang, kay ilang igordyahan ang ilang wealth mga igsoon. Muna gitawag the transformation of blessing into curses. Kaya nga naman, wala nila nagamit ang ilang wealth para sa pag-bless sa tao, no? Na ay needy, wala nila gamit. So karon ingon din sa verse, no? Di ba nag-mention din this will be a witness against you in the last days. So sa ato pa, you have heaped up treasure in the last days. May gingon sa verse, no? This is a tragic irony. Murag kabaligtaran ang nahitabo. Kaya nga, no? They spent their lives preparing for a long earthly future that did not exist. No? Ang nagtapak og wealth para sa ilang kaugalingon for a long term. Pero kung ang pananaw na itong reality sa kinabuhi, man is only temporary. No? So sa man they completely failed to prepare for the eternal reality that was standing at the door. Ang ilang ipangandaman sa wealthy people, ang niini nga kalibutan, thinking na madugay pa sila. Ang wala na nila na pangandaman, ang gitawag sa Bible nga, eternal reality. Oo. Wala sila nag-andam ni anak mga igsoon. So, sa may atong ma-learn. So, kita, atong i-learn mga igsoon. Ang pangutana yung ani. If God audited our bank statements, investment portfolios, our storage units, would they testify to our generosity or would they be a witness against us, proving our self-absorption? No? Makaingon ba ang Ginoo? Makita kay wala ang Ginoo pilay na nato. Kunya makaingon ba ka nga, Lord,
kini nga bahandi para ni Ginoo sa imo. Para sa imong bulaton, Lord. No? Channel a blessing ka po ni Ginoo. No? Now, karon, ikaw din ma-learn na to the end times perspective on money. Kung sa maning mga igsoon. If we truly believe that history has a climax and that Christ is returning, di ba? Mamanang climax mga igsoon, Jesus will come again. It changes how we handle liquidity. No? Knowing that mubalik ang Ginoo, di ba kani makahatag og impact sa paggamit no nato sa atong mga bahandi? Because hoarding resources in a world full of physical and spiritual poverty is a symptom of forgetting what time it is. No? Mao na mga igsoon, kung baga nahuman ang kinabuhi sa usa ka tawo. Pero nakatambak na iyang wealth dito nga wala niya nagamit for eternity. Di ba mo yung sayang? Wala nagamitan. No? Mo po rin ipakita din ni James mga igsoon nga nung iyan yung gidala nga message. Aron nga ang tao magkaroon og maayong nga pangunahuna unsa paano ba kita, no? Magkinabuhi nga magamitan ta ni Lord including our resources. Padayon ang instruction ni James sa verse 4. The wealthy corrupt people, ingon din indeed, the wages of the laborers who mowed your fields, which you keep back by fraud, cry out. And the cry of the reapers have reached to the ears of the Lord of Sabaoth. No? So makita nato din yung mga igsono nga ang pagpamintahan ano laging adunahan ng mga tao nga nag-dimension ni James. Now, unsa may kalainan mga igsoon sa laborer o sa slave? Okay? Kaya din sa first century, ang mga katauhan dito, daghan ang mga laborer, daghan mo ng slave. Pero yung nani, ang slave, di ba, nasa sila mga amo, mga igsoon? Ang amo nila, sila bahala ang pagkaon sa ilang slave. Pero kung mo yung laborer, trabahante, unsa man na, okay? They rely entirely on their daily wage to buy bread for them, for their family. No? So, kayo para makakaon, mao na ang mga laborer at that time. O kung tanawon sa provision sa Old Testament, na-provision na ni ang Diyos sa mga para sa mga pobre. Ingon ang Ginoo sa Deuteronomy 24:15. Ingon sa Ginoo, you shall give him, sa mga worker niya, you shall give him his wages on all the same day, and not let the sun go down on it. For he is poor, and has set his heart on it, lest he cry out against you to the Lord, and it be seen to you. No? Doon ay mga tao, mga igsoon, ang ilang pang-income kanang adlaw, or kung nang ilang kaunon para kanang adlaw. Kung ingon sa Ginoo, in that situation, ingon ni Lord, ihatag kaniya ang iyang sweldo. No? Mao nang ingon din isa sa Dios mga igsoon. Now, balik ka sa verse. Ingon din, indeed, the wages of the laborers who mowed your fields, which you keep back by fraud. No? They keep back it by fraud. Meaning, this word carries the idea of robbery by withholding what rightly belongs to someone else. No? It is not just a breach of contract, it is systemic thief. Sama daw sa mga kapaagi sa pagkawat mga igsoon, kining gihimo nila, no? O gihimo ni sa verse, which you keep back by fraud, cry out, no? Ang word nga cry out, ingon pa din James uses personification. The unpaid wages themselves are sitting in the landowner's safes, screaming out to God for justice. No? So ang ilang wala paghatag, they keep the wage. Ingon din they cry out. Okay?
O unsa may giingon nini nga verse? The cries of the reapers have reached the ears of the Lord of the Sabaoth. Gidescribe din yang Ginoo mga igsoon nga Lord of the Sabaoth. Unsa man ni? This is a deliberate translation from the Hebrew word nga ang meaning the Lord of hosts or the Lord of the armies. Meaning, James does not use a gentle title for God in a verse. Rather, James portrays God as the commander of cosmic army mobilized to wage war on behalf of the defenseless. No? So, ipakita din sa Word of God mga igsoon, kanang mga tao nga ginlupigan, they have a Lord of the Sabaoth, meaning, ang Diyos mismo, God of the armies, siya ang mubarog alang kanila, mga igsoon. So, kinibitang mga tao nga, mga defenseless, ang mga pobre, ingon sa pulong sa Diyos, ang ulaban nila, makik-away para nila ang Diyos mismo. Huwag na ngayon din mga ito. No? Huwag na nga delikado kung magluping ang tao sa mga labi na sa mga kabos. Kaya mo ingon, lagi na kabalos. No? Pero kung sa may ingon sa Bible, na delikado. Kaya ang mubarog, ang mubalos para kanila, ingon din ni the Lord of the armies. Ang Ginoo mismo mga ito. No? Musa din maayo nga magluping sa isig katao. Kaya nga naman, Diyos ang kalaban niya. No? So karon sa itong ma-learn din yung mga igsoon about God. That God hears the marginalized. No? Yes, sa society, doon na yung mga tao na marginalized. No? So the text proves that when a human legal system will fail to protect the poor, the court of heaven takes the case. No? Yes, naamang yun ng mga injustice no, sa kalibutan. Pero nag-iingon ng Bible, God reserves the right nga ang hustisya belongs to God kihapon. No? Ang Ginoo mulihok siya mga igsoon. O kung sa pa itong ma-learn din nga verse, economic injustice is a spiritual issue. Kaya ang mga tao nga nagahimog mga dili maayo, pagpanglupig sa isa katao, ingon din yung mga igsoon, na siya ay deeper issue, spiritual aspect. No? How a business owner or employer treats their workforce is not merely a secular business decision. It is a direct reflection of their relationship with God. No? Doon ay mga corporations or businesses na halos ilan na lang pamintahan ang ilang mga workers. Halos thank-you na lang ang mga overtime. Pero yung sa ingon din mga igsoon sa deeper issue day, nga ginanang sila because of their relationship with God. No? Kini nga mga tawhana walay relasyon sa Dios. No? Ang ilang ipaka-Dios mao ang bahandi. So atong ma-learn is, no? Salamat sa Ginoo nata dinhino nakita yung mga kaigsunan nga nay mga businesses, praise God niya na. Mao nang atong i-practice ang gitawag fair compensation. Unsa man ni? For business leaders and employers, matupad ni nga verse, this is an indictment against paying unlivable wages, cutting corners on worker safety, or maximizing corporate profit by squeezing the life out of the employees. Mapunong bantayanan, no? Kung dili kinahanglan i-practice ang gitawag yun nato ang fair compensation. Kung sa pa itong ma-learn, the high cost of cheap goods. Kung sa man yung mga igsoon. For modern consumers, this forces us to look past low price tags. Di ba na sa mga baligya nga barato na tayo. Okay? So rin mo na if a product is unbelievably cheap because workers in a developing country are being systematically underpaid or exploited, those with held wages are still crying out to the Lord of Sabaoth. No? Bago naman nataba nga sa mga barato na gyud kaayo nga mga item,
Ang mga worker na nagtrabaho ni ini, nabayaran ba kato sila sa sakto yun nga pagtrabaho? No? Kaya ito sa pulong sa Ginoo, naabayang yun ang Diyos, no? Maningil ang Ginoo. Verse 5, dito magtapos mga Exon, kaya wag na time. You have lived on the earth in pleasure and luxury. You have fattened your hearts as in a day of slaughter. Unsa ba no? Na-investment yun sa Ginoo, no? The wealthy, corrupt people, ingon din sa word, you have lived on the earth in pleasure and luxury. You have fattened your hearts as in a day of slaughter, no? Makita nato din ang gitawag the contrast of living. Unsa man? While the day laborers of verse 4 were struggling to buy a single loaf of bread to their family, ang the wealthy elite were throwing extravagant banquets. No? Kaya sa ilang panahon, the Roman world, upper class luxury often involved exotic food, expensive oils, and continuous partying. Mo na makita nimo sa mga Roman elite at that time, mga igsoon, no? Ug imo din sa verse, di ba i-compare sila sa livestock? Okay. Ang livestock, for example, James shifts to the imagery of farming. In the ancient world, an animal kept for milk or pulling a plow was fed in a maintenance diet. Mga baka, karabaw, mga nag-arado, sige, nasa lang maintenance lang. But, direct contrast, an animal destined for the butcher, katong ihawunon ng mga animals, was brought into a small pen and stuffed with grain to rapidly fatten its meat. No? Pagkaunon, ug maayo ning nga mananap kay di ay ihawunon siya. Pero on the side sa animal nga nagkaon, the animal happily gorges itself, completely oblivious to the fact that its weight gain is the very reason it is about to be killed. Kung sa atong panahon ba karon ba kining mga baboy, no? Ang mga baboy gagmay tangkal, sige pakaon, no? Kaya ang katuyuan ni anak kay para ihawon, no? Unsa giingon sa verse, you have lived on the earth in pleasure and luxury. Ang pleasure, mga example, this word implies soft, delicate, luxurious living, no? It carries a heavy connotation of self-indulgence that leads to moral softness and apathy, no? So, mo nag-ingon nato sa title, The Illusion of Self-Indulgence, no? O ingon diha, not only they live in pleasure but luxury. The Greek word, dining word nga luxury, this means to live prodigally, wastefully, sensually. Kastog ngayon, no? Kaya may limit. Kaya guilty man. It is the lifestyle of someone who has more than enough but throws it away on fleeting desires while ignoring the agony around them. No? So grabe, no, ang iya nga pagkinabuhi, self-gratification. Pero sa ingon sa verse, you have fattened your hearts. No? Kaning mo din nga fattened your hearts. Ang heart was the center of the will, intellect, and choice. Pero pag ingon nga fattened heart, kung sa may pasabot, this means a heart that has become callous, thick, and feeling, and completely unresponsive to God or the suffering of others. Duha ang sayop mga igsoon ni ining tawhana. Their hearts become fattened, meaning their hearts dili na sila sensitive sa Diyos o dili na po sila sensitive sa mga katawhan na nagapanginahanglan. So nagkinabuhi sila mga igsoon para lang sa ilang kaugalingon. So sa itong ma-learn, kinikitawag the blindness of self-indulgence. No? The passage exposes a deep spiritual paradox. The very wealth that the elite people thought was proof of their success
and security was actually the mechanism of their ruin. No? Their luxurious lifestyle was not a blessing from God. It was the final meal before judgment. No? Mura daw sila mga igsoon baboy nga gipatabok aron ihang. Mo nang gipakita din ni nga picture. No? Di ba ang say gihatag ni Jesus nga parabol Lucas kapitulo 12, the rich fool, no? Who built bigger barns to store his goods, di ba? Kunya ingon sa katong kining tao sa Lucas 12:16 nga 71, ingon niya siyang kagalingon. Na naman siya barns, natambak mo niya mga puddangan. Ingon niya, eat, drink, be merry. Ingnan niya niyang kagalingon, no? Kaon, inom, palipay-lipay. Kung yung siya ingon sa verse, di ba? Ingon sa Ginoo, you fool, buang-buang. Wa ba kabalo nga karon na daw kuhaon ang imong kinabuhi kanino, no? Mo na mga igsoon ang picture nga gipakita dinhi ni nga passage. So unsay atong ma-learn mga igsoon? Modern consumer culture encourages us to maximize comfort, pursue endless entertainment, and pamper ourselves. Pero mo ni atong bantayan. James warns that this lifestyle numbs our spiritual sensitivity. Comfort can easily become a spiritual anesthetic. No? Kanabang sa sobraan sa comfort na pamper nagmaayo ang tao, nakalimot na siya sa iyang responsibility and accountability to God and for people, mga igsoon. That's why we are to recognize nining a trap, no? Usa kini ka trap, mga igsoon. When we live entirely for our own pleasure, while remaining blind to the systemic poverty, trafficking, brokenness around us, we are acting like livestock in the fattening pen. No? Kung una daw kinaiyas sa katao, nagginabuhi siya sa iyang wealth, without thinking other people, without thinking the work of the Lord, para sa iya ra gyud. Ingon ni James, now, nagkay kalainan, mura ka binuhi nga baboy nga iyaw mo, no? James challenges us to break out the cycle of self-indulgence and use our resources to serve, heal, and liberate people, mga igsoon. So, ano ni nga makuha sa mensahe karon, mga igsoon? Praise God ha sa mga blessing nga nag-abot ka. So, blessing yun na siya. Pero ingon ni James, mga igsoon, make our blessing transform into eternal value. No? Gamiton nato para sa dunay eternal value, mga igsoon. Sa ni? So gamiton nato ni para sa buloto sa Ginoo. Gamiton nato ni sa pagtabang sa atong masikat tao labi na sa kaigsuonan. Kaya kini mga igsoon na ni siya eternal impact. Di ba ingon ng Ginoo? Na siya reward. Naluwas sa grasya, di ba? Free man ang kaluwasan. Pero kung mangalagad ka, aron na tay reward, mao na nga gamito nato sa sakto ang resources nga ming-agi diri kanato. Mao na ang igsoon ang mensahe. Dili kita daw magkinabuhing sama sa mga unbeliever nga they use their wealth only for their luxury and pleasure, forgetting their obligation, no? That they are to extend blessing to people who are in need. No? So, delikado po ning wealthy o dilik matsakto nga panglantaw, mga igsoon. Kaya nga naman, numbness, spiritual blindness, and apathy, walay simpatiya, compassion ngadto sa mga sabos. No? The illusion of self-indulgence. Pero ito yan po sa Ginoo, no? Nga kita ng Kristohanon, giyahan ta ni Lord sa matag adlaw. Let's pray. Lord, giyan po na mo Ginoo. Gina-remind mo kami, while everyone, your people, we desire na maging wealthy. Sabagi kami, Lord, that we will do so sa paayo nga pamaagi. Diyos nun nga pamaagi.
dili sa mga paghimo, sa mga panglimbong, pangpanglupig, but rather, ni-improve kami tungod sa imong nga mga paghiya, Lord. Ug kung naa na kami niya nga sitwasyon, among giampo, Lord God, that we will use our resources. We will convert this into eternal reward. Gamito na mo Ginoong mga bahandi, not only for ourselves, but also for your ministry and, Lord, for your people. Tabangi kami, Lord, that we can edify your people as we are available sa pagpagamit sa resources dari ka namin. Salamat sa mga church people, imong gihatag Ginoo who are faithful, nga nagahimo, nag-apply ni ining mga principle din sa imong mga pulong, ang pagtinabangay sa mga kaigsuonan. Salamat niya na o Diyos. Kini mo ginaampo in Jesus' name. Amen.